Sa loob ng 10 buwan, nakikita lamang ng dalawa ang isa't isa sa pamamagitan ng screen. Ngunit ang Pilipinong lalaking iyon ay talagang lumipad papunta sa Switzerland. Nag-aalala ang pamilya, nagpapayo ang mga kaibigan. Ngunit pagkaraan ng 3 taon, tinalikuran ng dalaga ang lahat at sumakay sa eroplanong patungong Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Ano ba talaga ang mukha ng Pilipinas na ipinagpustahan niya ng kanyang buhay? Kaya ang kwento ngayon ay magsisimula na. Ako si Aline. Lumaki ako sa St. Prex, isang maliit na bayan malapit sa Lausanne, Switzerland. Ito ay isang tahimik na bayan kung saan tanaw mo ang Alpines Mountain Range. Araw-araw pagbukas ko ng bintana sa umaga, nakikita ko ang mga bundok na nababalutan ng nyebe na kumikinang sa sikat ng araw sa malayo. Malinis ang hangin, malinis ang mga kalsada, at lahat ay maayos. Ganoon ang Switzerland, matatag, predictable, at mapayapa. 6 kaming miyembro ng pamilya. Si tatay, si nanay, at kaming 4 na magkakapatid. Ako ang pangatlo. Ang 3 nakatatanda kong kapatid na babae ay 5 taon o higit pa ang tanda sa akin. Si Ate Sofia ay isang abogado sa Zurich. Si Ate Isabel ay isang pediatric surgeon sa isang malaking ospital sa Geneva. At si Ate Clara ay isang financial manager sa isang bangko sa Lausanne. Lahat sila ay matalino at matagumpay sa buhay. Tuwing may family gathering, ang mga kwento ng tagumpay ng aking mga kapatid na babae ang laging sentro ng usapan. Si Sofia, na inalok ng trabaho sa isang malaking law firm, ang research paper ni Isabel na lumabas sa isang international journal. At si Clara, na naging team leader, tuwing naririnig ko ang mga ito, pakiramdam ko ay napakaliit ko. Wala akong kahangahangang karanasan tulad nila, at wala rin akong mahusay na academic record. Si tatay ay nagtrabaho sa isang lokal na bangko sa loob ng mahigit 30 taon, isang masipag at responsableng tao. Umaalis siya sa bahay ng eksaktong 7:30 ng umaga at umuuwi ng 6 ng gabi. Tuwing weekend, nag-aalaga siya ng hardin o nagbabasa ng pahayagan. Si nanay naman ay nagturo sa elementarya sa loob ng 25 taon, isang guro na malumanay at matiyaga. Araw-araw, naghahanda si nanay ng hapunan para sa buong pamilya. Kahit na middle class lang kami, masaya kami. Araw-araw, sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan at nagbabahagi ng mga nangyari sa araw na iyon sa hapagkainan. Ano ang ginawa mo sa school ngayon? Mayroon bang nakakatuwang nangyari sa trabaho? Ang mga pang-araw-araw na pag-uusap na ito ang nagbubuklod sa amin. Mula pa noong bata ako, interesado na ako sa pagluluto. Hindi ko na matandaan kung kailan ito nagsimula, mga 6 na taong gulang siguro. Tuwing naghahanda si nanay ng hapunan sa kusina, hihilahin ko ang upuan at tatayo ako sa tabi niya para manood. Ano yan? Bakit kailangang ilagay yan? Hindi ako tumitigil sa pagtatanong. Hindi nagagalit si nanay. At lagi niya akong sinasagot. Ito ay rosemary, magiging mabango kapag inilagay sa karne. Ito ay thyme. At ito ay basil. Nagsimula akong magluto ng simpleng pagkain noong 12 anyos ako. Ang una kong niluto ay omelette. Hinalo ko ang itlog sa gatas, nilagyan ng asin at paminta, at ibinuhos sa kawali. Kahit na medyo nasunog ang isang gilid dahil hindi ko makontrol ang apoy, iyon ang una kong niluto. Naaalala ko pa rin ang pakiramdam ng tagumpay noong masayang kinain ito ng pamilya. Noong nasa high school na ako, nagsimula akong seryosong magbasa ng cookbooks. Nanghiram ako ng mga libro sa pagluluto ng iba't ibang bansa sa Europa mula sa library. Tuwing weekend, sinusubukan ko ang mga bagong recipe, French coq au vin, Italian risotto, Spanish paella. Tuwing sumusubok ako ng bagong pagkain, nararamdaman kong umuunlad ang aking kasanayan sa pagluluto. Ngunit hindi maganda ang reaksyon ng mga tao sa paligid ko. Tila kakaiba sa paningin ng pamilya na nasa kusina ako nagluluto habang nag-aaral ng husto ang aking mga kapatid na babae. Aline, magaling kang magluto, pero kailangan mong alagaan ang iyong pag-aaral. Gawing hobby lang ang pagluluto, kailangan mo pa ring mag-aral sa universidad, di ba? Madalas kong naririnig ang mga salitang ito, lalo na masakit tuwing may reunion ng mga kamag-anak. Aline, ano ang gusto mong gawin? May nagtatanong. At maingat akong sumasagot, gusto kong maging chef. Pagkatapos, awkward ang mukha ng mga matatanda at sasabihin, maganda rin ang pagluluto, pero mahirap maging chef. Mag-aral ka na lang sa universidad at kumuha ng iba? Sa tuwing nangyayari ito, pakiramdam ko ay minamaliit ang aking pangarap. Kagaya rin ang reaksyon ng mga guro ko sa school.
Sa isang college counseling session noong grade 11, tinanong ako ng guro, Aline, gusto mo bang mag-aral sa universidad o mag-vocational school? Gusto ko mag-aral sa culinary school, sagot ko. Natigilan ng guro at sinabi, magaling kang magluto, pero sa galing mo, maaari ka ring mag-aral sa universidad. Hindi mo ba ito pag-iisipan ulit? Hindi naman masama ang grades ko, panggitna ako. Kahit hindi ako kasing galing ng aking mga kapatid na babae, hindi rin ako nahuhuli. Nahihirapan ako sa math at science pero maganda ang performance ko sa language at art subjects, lalo na magaling ako sa French at English. Ngunit kung ikukumpara sa nakakasilaw na academic record ng aking mga kapatid na babae, tila wala lang ang mga subject na ito. Aline, sana maging doktor ka o abogado tulad ng iyong mga ate. Tuwing naririnig ko ito, naiinis ako. Ayokong maging doktor o abogado, gusto kong maging chef. Gusto kong pasayahin ang mga tao gamit ang lutuin ko. Nagsimula ang grade 11 noong Setyembre 2019. Gumigising ako ng 7 ng umaga araw-araw para pumasok at pagkatapos ng klase ng 3 ng hapon, nagtatrabaho ako sa isang lokal na coffee shop. Ito ay isang maliit na French-style cafe sa sentro ng Lausanne na tinatawag na Rose Cafe. Ang may-ari ay isang mabait na babae na nasa 60s at tinuruan niya ako kung paano maging barista. Aline, mahalaga ang temperatura ng kape. Masyadong mainit, magiging mapait. Masyadong malamig, mawawalan ng lasa. Sa pag-aaral kong gumawa ng kape, naging interesado rin ako sa mga inumin. Masaya ako sa pagtatrabaho sa kafe. Nakikipag-usap sa mga customer at gumagawa ng masarap na kape para sa kanila. Tuwing naririnig ko ang salitang, salamat, masarap, nakakaramdam ako ng fulfillment. Kahit hindi mataas ang sweldo, gusto ko ang trabaho at nagkakaroon ako ng karanasan. Tuwing weekend, naglalakad ako sa tabi ng lawa o nanonood ng sine kasama ang aking mga kaibigan. Ang best friend ko ay si Martha, kaklase ko. Napakahusay niya sa math at plano niyang mag-aral ng engineering sa universidad. Aline, mag-aral ka rin ba sa universidad? Tanong ni Martha isang araw. Hindi, sa culinary school ako, sagot ko. Wow, ang galing! Kapag nagtayo ka ng restaurant balang araw, ako ang magiging unang customer mo. Si Martha ay isa sa iilan na sumusuporta sa aking pangarap. Karamihan sa iba kong kaibigan ay naghahanda para sa universidad. Halos wala akong katulad na naghahangad na pumasok sa culinary school. Minsan, tuwing pinag-uusapan namin ang kinabukasan, nakakaramdam ako ng lungkot, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa ibang daanan. Ito ay isang abala ngunit masayang pang-araw-araw na buhay, ngunit mayroon ding pakiramdam ng kakulangan. Mananatili ba ako sa Switzerland habang buhay? Magiging predictable ba ang buhay ko? Paminsan-minsan, lumalabas ang mga tanong na ito. Isang araw. Sa klase ng wika, sinabi ng guro, mga estudyante, makakatulong ng malaki sa inyong kinabukasan ang pag-aaral ng pangatlo at pang-apat na wika. Sa panahon ng globalisasyon, ang wika ay sandata. Basic ang English at French. Ngayon, popular na rin ang Chinese at Japanese. Lalo na ang Chinese tradition, ang soft power ng Pilipinas ay nagiging mas impluensyal sa henerasyon ng kabataan. Ang mga tindahan ng milk tea at mga drama ng Pilipinas, kasama ang kakaibang kultura ng kainan sa kalsada, ay nag-uudyok sa maraming tao na mag-aral ng Chinese. Sa sandaling narinig ko ang salitang ito, naramdaman ko ang kakaibang kilig. Ang kultura ng inumin sa Pilipinas paminsan-minsan ay nakikita ko ito sa social media. Nakapanood na rin ako ng mga drama sa Pilipinas sa streaming platform. Mukhang bago at masigla ang mga nakikita ko sa screen, masiglang kainan sa kalsada, makulay na mga karatula at buhay na mga kalsada. Iba ito sa mundo ng Switzerland. Ngunit halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Isang isla sa Asia ang pinagmulan ng milk tea. Isang lugar na malakas sa BPO, tech industry. Ganoon lang ang alam ko. Hindi ko alam kung nasaan ang lokasyon, ano ang kabisera, gaano karami ang populasyon, at kung ano ang kasaysayan. Dahil sa kuryosidad, pag-uwi ko, nag-search ako sa internet, nag-type ako ng Pilipinas, at lumabas ang maraming impormasyon. Kabisera ng Pilipinas ay Metro Manila. Populasyon, mga 110 milyon. Malakas na bansa sa teknolohiya. Ang tahanan ng milk tea, isang lipunan na demokratiko at malaya, ang mga larawan ay talagang cool. Ang night view ng Manila, tradisyonal na mga simbahan, makukulay na pagkain sa kalye. At doon, nakita ko ang advertisement para sa isang language exchange application.
Ito ay isang platform kung saan maaaring magturo ng wika sa isa't isa ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. English, Chinese, Japanese, French, maraming wika ang maaaring pag-aralan ng libre. Mukhang masaya. Walang pag-aatubili. Nag-download ako ng application. Naglagay ako ng personal na impormasyon. Pangalan, Aline. Edad, 17. Nasyonalidad, Swiss. Mother tongue, French at German. Mga wikang kaya kong gamitin, English. Pagkatapos sa field ng wikang gustong pag-aralan, nag-check ako ng Chinese, lalo na ang traditional Chinese. Interes pagluluto. Pagkatapos maglagay ng personal na impormasyon, pinindot ko ang save. Automatikong nagsimula ang application sa pagtutugma. Naghahanap ng taong makapagtuturo sa iyo ng Chinese. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas ang ilang profile. Karamihan ay mga kabataan na nasa 20s na nakatira sa Pilipinas. Ang mga larawan sa profile ay iba-iba at ang mga pagpapakilala sa sarili ay may kanya-kanyang katangian. May isang profile na nakaakit sa aking pansin, pangalan Miguel. Edad, 20. Estudyante sa universidad na nakatira sa Metro Manila. Ang larawan sa profile ay isang natural shot na kinunan sa isang coffee shop. Ang pagpapakilala sa sarili ay nakasulat, "Kumusta? Ako si Miguel Wang, isang college student na nag-major sa information technology. Gusto kong mag-aral ng French. Gusto kong maging kaibigan ng mga taong interesado sa kultura at wika ng Pilipinas." Inaanyayahan ko ang mga taong seryosong mag-language exchange. Mukhang seryoso at taus-puso. Ang ibang profile ay masyadong kaswal o walang laman. Ngunit ang profile ni Miguel ay nagbigay ng pakiramdam ng tiwala. Nag-aalangan akong magpadala ng mensahe. Sa huli, naglakas loob ako at nagpadala. "Kumusta? Ako si Aline mula Switzerland, 17. Gusto kong mag-aral ng Chinese. Maaari kitang turuan ng French. Mag-aral tayo ng magkasama." Pagkatapos ipadala ang mensahe, bumilis ang tibok ng puso ko. Sasagot ba siya? Magtataka kaya siya? Iba't ibang isip ang umikot sa ulo ko. Kalagitnaan ng Oktubre 2019, naaalala ko pa ang gabing iyon. Mga 9 ng gabi, may notification na lumabas sa cellphone ko. Mabilis na tumibok ang puso ko. Binuksan ko ang application. Sumagot si Miguel. "Kumusta, Aline? Salamat sa mensahe. Ako si Miguel Wang, college student mula sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng French. Maaari mo ba akong turuan? Magtuturo rin ako sa iyo ng Chinese. Napakagandang bansa talaga ang Switzerland. Mayroon kayong Alps. Nakita ko lang ito sa larawan, pero gusto kong makita ito ng personal." Ito ay isang maikling tugon na nakasulat sa English, ngunit naramdaman ko ang paggalang at init. Agad akong sumagot. "Oo naman, masaya akong turuan ka ng French. Seryoso rin akong gusto kong mag-aral ng Chinese. Napakaganda talaga ng Switzerland. Ano ang Pilipinas? Hindi ko masyadong alam ang tungkol sa Pilipinas." Ganyan nagsimula ang aming pag-uusap. Sa unang ilang araw, ito ay simpleng language exchange lang. Tinuruan ko si Miguel ng basic French. Kumusta sa French ay bonjour, salamat ay merci, kumusta ka? Ay ça va? Seryosong sumunod si Miguel at nag-e-ensayo. Tumatawa siya at nag-e-ensayo ulit kapag hindi tama ang pronunciation. Tinuruan naman ako ni Miguel ng Chinese, ang Bopomofo Zuyin Fuhao. Sa simula, napakahirap nito. Iba ito sa sistema ng simbolo ng alpabeto. Ni hao, sheshe. Wo ay ni isang proseso ng pag-aaral na parehong mahiwaga at masaya. Matiyagang tinuruan ako ni Miguel. "Aline, ang galing mong matuto. Hindi madaling aralin ang Chinese, lalo na ang tones, pero ang bilis ng improvement mo." Ngunit sa paglipas ng panahon, lumampas sa simpleng language exchange ang aming pag-uusap. Pagkatapos ng halos 1 linggo, tinanong ako ni Miguel, "Aline, ano ang panahon sa Switzerland ngayon? Nagsisimula na bang lumamig?" "Lumalabas na, dahil taglagas." "Ikaw? Sa Pilipinas?" "Taglagas din dito. Pero hindi masyadong malamig sa Pilipinas, napaka-komportable. Nagsisimula nang magbago ang kulay ng mga dahon sa bundok, napakaganda." Ganyan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa panahon at unti-unting lumalim ang aming pag-uusap. Nag-usap kami tungkol sa school, sa mga kaibigan at nagsimula kaming magbahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Si Miguel ay nag-aaral ng Information Technology sa University of the Philippines sa Metro Manila. Gusto kong maging software engineer. Sa tingin ko, napaka-interesante ang pag-design ng program. Kapag naisulat mo ng tama ang code, talaga itong gagana. Parang magic. Puno ng sigla ang boses ni Miguel.
Kahit malaki ang tulong ng aking mga magulang sa tuition fee, gusto kong kumita ng sarili kong allowance at panggastos. Kaya nagtatrabaho ako sa 7-Eleven tuwing weekend. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Minsan napapagod pero masarap sa pakiramdam na makabili ng gusto ko gamit ang sarili kong kinita at nakakatuwa ring makakilala ng iba't ibang tao habang nagtatrabaho. Napakakomportable talaga ng mga convenience store sa Pilipinas, 24 oras na bukas at mayroong lahat. Naramdaman ko ang kaseryosohan ni Miguel. Sa edad na 20, nag-aaral at nagtatrabaho ng sabay at nagpapanatili ng positibong pananaw. Humanga ako sa ganoong katangian. Nag-open up din ako sa kanya. Ang pangarap kong maging chef, ang takot na lumihis sa inaasahan ng mga tao sa paligid ko, ang pressure na ikumpara sa aking mga kapatid na babae. Lahat ay nagsasabing mag-aral ako sa universidad, pero gusto kong mag-aral ng pagluluto. Minsan, naiisip ko, nagkamali ba ako ng desisyon? Seryosong nakinig si Miguel at binigyan ako ng encouragement. Alin, ang pangarap mo ay para sa iyo. Hindi mo kailangang sumunod sa inaasahan ng iba. Kung ano ang gusto mo, gawin mo. Sa tingin ko, napakagandang propesyon ang pagiging chef. Isang trabaho na nagpapasaya sa mga tao, hindi ba? Sa Pilipinas, marami ring kabataan ang naghahabol sa kanilang pangarap, nagtatayo ng maliliit na negosyo at ginagawa ang gusto nila. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa akin ng malaking ginhawa. May taong nakakaintindi sa akin at sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat ako. Kahit mahal ako ng aking pamilya at mga kaibigan, minsan, hindi ko maramdaman ang tunay na suporta nila sa aking pangarap. Ngunit iba si Miguel. Nag-uusap kami gabi-gabi. Dahil sa time difference, kadalasan umaga sa Pilipinas at gabi sa Switzerland. 7 oras ang pagkakaiba sa pagitan ng Switzerland at Pilipinas. Kapag nagpadala ako ng mensahe ng 9 ng gabi, natatanggap ito ni Miguel ng 4 ng umaga kinabukasan. Ngunit paggising ni Miguel sa umaga, agad siyang sumasagot. Nagpapatuloy ang aming komunikasyon ng walang palya kahit isang araw. Tuwing weekend, mas matagal kaming nag-uusap at nagsimula kaming mag-video call. Nung unang video call, talagang kinabahan ako. Kumusta, Alin? Nakangiti si Miguel sa screen. Mukha siyang mas gwapo kaysa sa larawan sa profile. Kumusta, Miguel? Nakangiti rin ako. Sa pamamagitan ng video call, mas naging malapit kami. Pinakita namin ang isa't isa ng aming kwarto, nagpatugtog ng aming paboritong musika at sabay-sabay na nanood ng videos. Nagrekomenda si Miguel ng mga drama sa Pilipinas at pinakita ko naman sa kanya ang tanawin ng Switzerland. Pinakita rin sa akin ni Miguel ang natatanging tanawin ng Pilipinas, ang kasiglahan ng kainan sa kalsada, ang mga tindahan ng milk tea at ang mga kalsada na puno ng motorcycles, tricycles. Lumipas ang 1 buwan, lumipas ang 2 buwan. Si Miguel ay naging isang espesyal na tao para sa akin. Mula sa isang kaibigan sa kabilang dulo ng screen, naging isang mahal sa buhay. Sumasaya ang araw ko sa simpleng pagdinig lang ng boses ni Miguel. Napapangiti ako sa pagbabasa ng mensahe niya. Dumating ang Nobyembre. Lumamig na sa Switzerland at nagsimula ng umulan. Naging basa at malamig ang mga kalsada. Kinunan ko ng video ang tanawin sa paligid ko at ipinadala kay Miguel. Wow, napakaganda talaga, humanga si Miguel. Pinakita rin niya ang Metro Manila. Napakaganda talaga ng gabi sa Manila. Mataas na mga gusali, nagniningning na ilaw, at puno ng tao ang kalsada. Puno ng sigla ang Pilipinas. Lahat ay mabilis magbago. Minsan, napapagod, pero dahil doon, masaya. At napakainit ng mga Pilipino, napaka-espesyal ng kultura ng pagkain sa kalsada. Dumating ang Disyembre, malapit na ang Pasko. Gusto kong bigyan si Miguel ng isang maliit na regalo, ngunit matagal at mahal ang international shipping, kaya naghanda ako ng digital gift. Nirecord ko ang Christmas carols na kinanta ko at ipinadala sa kanya. Naghanda ako ng French at English version. Alin, talagang nakakaantig ito. Napakaganda ng boses mo. Salamat. Naramdaman ko ang init sa puso ko nang matanggap ko ang mensahe ni Miguel. Nagbigay din sa akin si Miguel ng regalo. Inayos niya ang isang playlist ng tradisyonal at modernong pop music ng Pilipinas para pakinggan ko. Ang musikang ito ay may lasa ng Pilipinas. Mayroong tradisyonal na kundiman at modernong OPM, original Filipino music. Napakaganda talaga ng pakinggan ko ito. Ang ilang melodies ay napaka-espesyal at iba ito sa European music. Huli ng Disyembre 2019, isang malamig na gabi ng taglamig. Nag-video call kami ni Miguel tulad ng dati. Ngunit iba ang ekspresyon ni Miguel. Napakaseryoso.
Alin, may gusto akong sabihin sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon, Miguel? Natahimik muna si Miguel pagkatapos ay nagsalita. Gusto kitang makita ng personal. Mahirap tingnan ka lang sa screen. Gusto kong maglakad kasama ka, kumain kasama ka. Gusto kong hawakan ang kamay mo, namula ang mukha ko. Dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin. Maingat kong sagot. Nagpatuloy si Miguel. Alin, ngayong bakasyon, sa tingin ko makakapunta ako sa Switzerland. Mga 2 linggo siguro. Gusto mo ba akong makita? Sa sandaling iyon, blanko ang isip ko. Ang taong nakikita ko lang sa screen sa loob ng 10 buwan ay pupunta sa akin ng personal mula sa Pilipinas hanggang Switzerland. Mahigit 12,000 kilometro ang layo. Mahigit 14 na oras ang biyahe sa eroplano. Pupunta siya mula sa napakalayong lugar para makita ako. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala, bulong ko. Totoo! Nakabook na ang flight ticket. Darating ako sa Enero Sanpe. Magagamit ko ang perang naipon ko sa pagtatrabaho. At tumulong din ang aking mga magulang ng kaunti. Alin, gusto kitang makita ng personal. Puno ng sinseridad ang mata ni Miguel. Gusto ko na ring umiyak. Masyado akong masaya. Ngunit kasabay nito, natatakot ako. Paano kung maging disappointed ako kapag nagkita kami ng personal? Paano kung hindi ito tulad ng iniisip namin? Maganda lang kapag nasa screen, pero baka maging awkward kapag nagkita na. Ngunit kasabay nito, tumibok ng malakas ang puso ko. Hindi ko maitago ang excitement na makikita ko ng personal si Miguel. Nagkasundo kami. Kinabukasan, kailangan kong sabihin sa aking mga magulang. Sa hapunan, naglakas loob akong magsalita. May kaibigan akong nakilala ko online. Pupunta siya sa Switzerland mula sa Pilipinas. Maaari ko ba siyang makita? Natahimik ang hapag. Binitawan ni tatay ang tinidor at tumingin sa akin. Mula sa Pilipinas? Lalaki o babae? Lalaki, sagot ko. Napatigas ang mukha ni tatay. Alin, hindi ka dapat ganoon kadali magtiwala sa mga taong nakilala mo online. At mula pa sa Asia. Masyadong mapanganib. Nag-alala rin ang mukha ni nanay. Alin, gaano mo kakilala ang kaibigan na iyon? Baka may masamang intensyon siya? Marami akong naririnig na online scams ngayon. Malaki rin ang reaksyon ng aking mga kapatid na babae. Sabi ni Ate Sofia, Alin, maging matino ka. May lalaking Pilipino na lilipad sa Switzerland. Makatuwiran ba yan? Siguradong may problema. Sumang-ayon din si Ate Isabel. Tama, hindi normal ang ganoon. Siguradong may iba siyang intensyon. Nagbigay ng ibang opinyon si Ate Clara. Maaaring magkita, pero sa pampublikong lugar lang. Wag na wag kang makikipagkita ng mag-isa. Ang buong pamilya ay sumalungat o nag-alala. Ngunit nagtitiwala ako kay Miguel. Sa loob ng 10 buwan na pag-uusap araw-araw, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Hindi siya nagtago sa akin. At lagi siyang tapat at mainit. Tay, nagtitiwala ako sa kaibigan na iyon. Araw-araw kaming nag-uusap sa loob ng 10 buwan. Marami na kaming beses na nag-video call. Talagang napakabait niyang tao. Makikipagkita ako sa pampublikong lugar at mag-iingat na walang panganib. Pagkatapos, nag-atubili ako at nagpatuloy. At, maaari ko ba siyang isama para makita ninyo? Kapag nakita ninyo siya ng personal, gagaan ang loob ninyo. Nag-isip si tatay ng matagal, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sige, ngunit kailangan mong mag-ingat. At kailangan muna namin siyang makita ng magkasama. Huwag na huwag kang makikipagkita sa kanya ng mag-isa. Naiintindihan mo? Opo, naintindihan ko. Salamat. Nang gabing iyon, kinontak ko si Miguel. Miguel, sinabi ko na sa aking mga magulang. Sa simula, sumalungat sila. Pero nakumbinsi ko sila. Ngunit gusto kanilang makita ng magkasama. Ayos lang ba sa iyo? Oo naman. Kailangan talaga akong magpakilala sa kanila. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Dumating ang Enero 2020. Palapit na ang araw ng pagdating ni Miguel. Enero saom. Hindi ako nakatulog simula hating gabi. Ano ang isusuot ko? Paano ako babati? Ano ang gagawin ko sa buhok ko? Iba't ibang isip ang umikot sa ulo ko. 8 ng umaga, nag-alala ako sa harap ng aparador ng mahigit 1 oras. Masyadong magarbong mukhang kakaiba. Masyadong simple, mukhang boring. Sa huli, nagsuot ako ng simpleng black knit shirt at maong. Naglagay ako ng light makeup. Tumingin ako sa salamin at sinabi sa sarili ko, Alin, ayos lang yan. Gusto ka na ni Miguel. Maging natural ka lang. 2 ng hapon.
Inaasahang darating ang flight ni Miguel sa Geneva Airport. Sumama si tatay sa akin sa airport. Sasama ako sa iyo. Para siguraduhin, ang boses niya ay nag-aalala ngunit gusto akong protektahan. Sa kotse, sinabi sa akin ni tatay, Alin, kung may kakaiba sa kilos ng kaibigan na iyon o kung hindi ka komportable, sabihin mo agad sa akin ha? Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Tense at excited, dumating kami sa airport. Naghihintay kami sa pintuan ng arrival hall. Isa-isang lumalabas ang mga taong bumibisita sa pamilya, mga business travelers at mga turista. Iba't ibang tao ang lumabas sa pintuan. Sa wakas, nakita ko siya. Nakasuot ng black padded jacket, may malaking backpack. Medyo kinakabahan siyang tumitingin sa paligid. Ang mukha na nakita ko ng di mabilang na beses sa screen. Mukha siyang mas gwapo ng personal kaysa sa screen. Mas mataas siya sa inaasahan ko at nagbigay ng impresyon ng pagiging mapagkakatiwalaan. Miguel, kumaway ako. Nakita niya ako. Naglabas siya ng isang malaking ngiti. Si Miguel nasa harap ko. Hindi ito panaginip. Mabilis siyang lumapit. Nagkaharap kami. Alin, ikaw nga talaga? Wow, mas maganda ka ng personal kaysa sa screen. Isang awkward ngunit mainit na unang salita. Ngumiti rin ako. Ikaw rin, mas gwapo ka ng personal. Talaga bang pumunta ka, Miguel? Sa sandaling iyon, gusto kong maiyak. Isang sandali na hinintay ko sa loob ng 10 buwan. Ang aking ama sa tabi ko ay nagtanong kay Miguel sa English, Ikaw si Miguel, di ba? Sabi mo, mula ka sa Pilipinas. Kumusta ang biyahe? Magalang na yumuko si Miguel at nag-greet. Kumusta po? Ako si Miguel Wang. Kayo po ang tatay ni Aline, di ba? Napakabuti ninyong makilala. Kahit mahaba ang biyahe, ayos lang po. Kahit hindi siya masyadong fluent sa English, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Walang sinabi si tatay, tinitigan niya lang si Miguel mula ulo hanggang paa, tila sinusuri siya. Magkasama kaming naglakad papunta sa parking lot. Patuloy na tumingin si Miguel sa paligid at humanga. Wow, napakalinis at tahimik ng Geneva Airport. Ang Manila Airport laging puno ng tao. Iba talaga dito. Maliit na bayan lang kasi ito. Gaano ba kalaki ang Pilipinas? Tanong ni tatay. Mga 110 milyon po ang populasyon ng Pilipinas. Kahit hindi po kalakihan, napakasigla. Nang makasakay kami sa kotse, patuloy na tumitingin si Miguel sa labas ng bintana at humanga. Wow, napakaganda talaga ng mga bundok. Ang Alps na nababalutan ng niebe. Nakita ko lang sa larawan, pero talagang nakamamangha ng makita ng personal. May bundok din sa Pilipinas, di ba? Tanong ni tatay. Meron po. Meron kaming Mount Apo at Mount Pulag pero hindi po ganito karaming niebe. Iba po ang tanawin. May kanya-kanya po itong katangian. Ang inosenteng reaksyon ni Miguel ay tila nagpalambot ng mukha ni tatay. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng biyahe, dumating kami sa bahay. Naghihintay si nanay at ang aking mga kapatid na babae sa entrance. Pagbaba ni Miguel sa kotse, may kinuha siya mula sa bag niya. Pagkatapos maghugas ng kamay, yumuko siya ng malalim. Kumusta po? Ako si Miguel Wang mula sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Pagkatapos, inabot niya ang handa niyang regalo. Ito po ay maliit na regalo mula sa Pilipinas. Mga tsaa mula sa Cordillera at Polvoron. Hindi po ito mahal, sana ay tanggapin ninyo. Nagulat si nanay at tinanggap ang regalo. Oh, salamat. Hindi mo na sana kailangang maghanda ng marami. Salamat talaga. Sumaya ang mukha ni nanay. Nagtanong si Ate Sofia kay Miguel. Miguel, gaano katagal ang biyahe mo dito? Mula Manila Airport, nag-transfer po ako ng 1 beses mga 14 na oras po. Medyo nakakapagod pero masaya po ako na nakita ko si Aline. Ang tapat niyang sagot ay tila nagbigay ng magandang impresyon sa aking mga kapatid na babae. Pumasok kami sa sala at sabay-sabay na uminom ng tsaa at kumain ng cookies na inihanda ni nanay. Nagkwento si Miguel tungkol sa Pilipinas. Hindi po kasing iba ang panahon sa Pilipinas tulad sa Switzerland. Napakainit at mahalumigmig tuwing tag-init. Hindi po umuulan ng niebe tuwing taglamig, pero minsan po ay malamig. Mayroon po kaming kakaibang typhoon season. Pero ang pinaka-espesyal po sa Pilipinas ay ang kultura ng kainan sa kalsada at ang pagkain. Maraming klase ng pagkain sa Pilipinas, adobo, sinigang, lechon, pansit, at ang milk tea po ay imbensyon ng Pilipinas. Alin balang araw, lulutuan kita ng pagkaing Pilipino, nakangiting sabi ni Miguel sa akin. Dumating ang hapunan. Hinanda ni nanay ang tradisyonal na Swiss dish fondue.
Isang ulam kung saan isinasawsaw ang tinapay sa natunaw na keso at kinakain bago kay Miguel ang pagkain ito. Ito ang fondue. Ganito ang pagkain, tusukin mo ang tinapay at isawsaw sa keso, nagpakita ako. Ginawa rin ni Miguel. Wow, napakasarap talaga. Napakalambot ng keso. Wala akong nakitang ganitong pagkain sa Pilipinas. Mayroon kaming hot pot, pero iba po ang sabaw. Nagtanong si tatay kay Miguel. Sabi mo, college student ka. Ano ang kurso mo? Information technology po ang major ko. Gusto kong maging software engineer. Nagtatrabaho po ako sa 7-Eleven tuwing weekend para kumita ng tuition fee at allowance. Hindi ka ba napapagod? Kailangang mag-aral at magtrabaho ng sabay, tanong ni tatay. Minsan po, napapagod. Pero nakakaramdam po ako ng fulfillment sa paggawa ng pera sa sarili kong pagsisikap. At gusto ko ring bawasan ang pasanin sa aking mga magulang. Mas mura po ang tuition fee sa Pilipinas kaysa sa Europe, pero mabigat pa rin para sa ordinaryong pamilya. Ang seryosong sagot ni Miguel ay tila nagpalambot pa ng mukha ni tatay. Pagkatapos kumain, nagpatuloy kaming nag-usap sa sala. Nagtanong ang aking mga kapatid na babae tungkol sa mga drama sa Pilipinas at seryosong ipinaliwanag ni Miguel. Nagpakita ng interes si nanay sa lutuin ng Pilipinas at simpleng ipinaliwanag ni Miguel kung paano lutuin ang adobo at sinigang. Mga 9 ng gabi, tumayo si Miguel at nagsabi, "Maraming salamat po talaga ngayon. Kailangan ko na pong umalis papunta sa hotel. Baka makaistorbo po ako kung masyado akong magtatagal." "Saan ka nag-book ng hotel?" tanong ni tatay. "Sa isang maliit na hotel po sa Lausanne City Center. Mga 15 minuto po ang lakad. Sasamahan na kita." Tumayo si tatay at kinuha ang susi ng kotse. Sa kotse papunta sa hotel, sinabi ni tatay kay Miguel, "Miguel, salamat sa pagpunta dito. Magkita tayo bukas." "Salamat po, Tiyo. Magandang gabi po sa inyo." Pagkatapos ihatid si Miguel sa hotel, sinabi ni tatay sa akin pauwi, "Alin, mukhang mabait ang kaibigan mo. Magalang at seryoso. Ngunit hindi ba masyadong malayo kayo sa isa't isa? Pilipinas at Switzerland, paano mo haharapin ang distansiyang ito?" Mahirap sagutin ang tanong ni tatay. "Hindi ko po alam, tay. Ngunit masaya po ako na magkasama kami ngayon." "Sige, ngunit kailangan mo ring isaalang-alang ang realidad. Sana, huwag kang masaktan." Pagdating sa bahay, tinawag ako ni nanay at ng aking mga kapatid na babae. "Alina, sa totoo lang, hindi naman masama si Miguel. Masyado ba kaming nag-alala?" sabi ni Ate Sofia. "Oo, nag-aalinlangan din ako sa simula, pero mukhang sincere siya nang makita ko siya ng personal. Pero mag-ingat ka pa rin, Alin." Sumang-ayon din si Ate Isabel. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng mensahe kay Miguel. "Salamat ngayon. Mukhang gusto ka rin ng pamilya ko. Napakagaling." Masyado akong kinabahan, hindi ko alam kung nagawa ko ng maayos. Napakagaling, napaka-perfect. Mula kinabukasan, magkasama kaming nag-spend ng oras ni Miguel. Naglibot kami sa Lausanne City Center, naglakad sa Geneva. Sinamahan ko rin siya sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Interesado si Miguel sa lahat at maraming tanong. "Alin, kailan itinayo ang gusaling iyon?" "Iyan ang Lausanne Cathedral. Sabi nila, itinayo iyan noong ika-20 siglo. Napakatagal na, di ba?" "Wow, oo. Wala masyadong ganoon katandang gusali sa Pilipinas dahil mas maikli ang kasaysayan." Sa coffee shop, masaya si Madam, ang may-ari, nang makita si Miguel. "Oh, kaibigan ni Alin. Mula sa Pilipinas? Welcome! Ililibre kita ng kape." "Salamat po," magalang na nag-greet si Miguel. Inalok ko si Miguel ng cappuccino na gawa ko. "Kumusta? Napakasarap talaga, Alin. Ang galing mo. Kahit develop na rin ang coffee culture sa Pilipinas, may lasa ito ng Europe." Natuwa ako sa papuri ni Miguel. Lumipas ang 1 linggo. Mas naging malapit kami. Nag-hiking kami sa malapit na bundok, kumain ng tradisyonal na Swiss food, at nag-usap sa ilalim ng mga bituin sa gabi. Maaga gumigising si Miguel araw-araw at naglalakad sa paligid ng hotel. Tuwing pupunta siya sa bahay, bumibili siya ng tinapay o prutas. "Miguel, hindi mo na kailangang bumili tuwing pupunta ka," sabi ni nanay. Ngunit nagpatuloy si Miguel, "Hindi po. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin." Ito po ay maliit na tanda ng paggalang. Sa Pilipinas, kaugalian po na magdala ng maliit na regalo bilang paggalang. Ang kanyang thoughtfulness ay nagbigay ng ginhawa kay nanay. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa pagluluto. Sa pagkaing Pilipino, mahalagang tamang init at timpla
Ang adobo mukhang simple pero kailangang malasahan ito kaya kailangan ng oras. Ang sabaw ng sinigang ay kailangang pakuluan ng matagal, parang slow cooking ng French cuisine, nakakatuwa. May tradisyon din ng stew sa Europe, pero iba ang timpla, sabi ni nanay. Nakalimutan namin ang oras sa pakikipag-usap tungkol sa buhay sa Pilipinas kasama ang aking mga kapatid na babae. Gumugol din ako ng tahimik na oras kasama si tatay. Mahilig mag-chess si tatay. Magaling din mag-chess si Miguel. Saan ka natuto, Miguel? Sa University Club po. Mahilig din po mag-chess ang mga Pilipino, pero naglalaro rin po kami ng Filipino chess. Medyo iba po ito. Seryoso silang naglaro ng chess. Kahit nanalo si tatay, magaling din si Miguel. Pagkatapos ng laro, sinabi ni tatay, Miguel, magaling ka mag-chess. Baka manalo ka sa susunod. Salamat po, Tiyo. Marami po akong natutunan. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ko na mas tinatanggap na si Miguel ni tatay. Isang gabi, tinawag ulit ako ni tatay. Alin? Talagang napakabait na kaibigan ni Miguel. Seryoso at magalang. Ngunit hindi ba masyadong malayo kayo sa isa't isa? Pilipinas at Switzerland. Paano mo haharapin ang distansiyang ito? Mahirap sagutin ang tanong ni tatay. Hindi ko po alam, tay. Ngunit masaya po ako na magkasama kami ngayon. Sige, ngunit kailangan mo ring isaalang-alang ang realidad. Sana, huwag kang masaktan. Ang 2 linggo ay mabilis na lumipas. Napakahalaga ng bawat araw at napaka-espesyal ng bawat sandali, ngunit hindi humihinto ang oras. Dumating ang araw ng pag-alis ni Miguel, Enero 24, araw ng pag-uwi ni Miguel. Pumunta kami ulit sa Geneva Airport. Sa pagkakataong ito, sumama ang buong pamilya para magpaalam kay Miguel. Sa harap ng departure hall, nagpaalam si Miguel sa lahat. Tiyo, tiya, maraming salamat po talaga dahil po sa inyo napakasaya ko pong nag-spend ng oras. Miguel, mag-ingat ka pa uwi. Magpakita ka rin ng magandang kalusugan sa Pilipinas, sabi ni nanay. Nagpaalam din siya sa aking mga kapatid na babae. Sofia, Isabel, Clara, salamat. Magkita tayo sa susunod. Miguel, sa susunod, kami naman ang pupunta sa Pilipinas. Nakangiting kumaway ang aking mga kapatid na babae. Sa huli, lumapit siya sa akin. Puno ng lungkot ang mata ni Miguel. Alin, napakasaya ko talaga na nakita kita ng personal. Napakabuti na nakita ko ang pamilya mo. Gusto ko na ring umiyak. Ako rin, Miguel. Napakasaya ko rin. Magpapatuloy ang komunikasyon natin, ha? At, Alin, napaka-espesyal mo talaga para sa akin. Inabot sa akin ni Miguel ang isang maliit na kahon. Ano ito? Buksan mo mamaya. Kailangan ko ng sumakay. Sa huli, niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang mainit na init ng katawan. Mag-ingat ka pa uwi, Miguel. Siguradong makikipag-ugnayan ka. Paalam, Alin. Pumasok si Miguel sa departure hall at naglaho. Tumayo ako doon ng matagal. Pabalik sa kotse. Binuksan ko ang kahon na binigay ni Miguel. May isang maliit na kuwintas sa loob. Simpleng disenyo na gawa sa pilak. May maliit na Chinese characters na nakaukit sa pendant. Manatili ka sa akin magpakailanman, Miguel. Tumulo ang luha ko. Naghanda siya ng ganitong mahalagang regalo. Agad kong sinuot ang kuwintas, kinunan ng larawan, at ipinadala kay Miguel. Salamat talaga. Pangahawakan ko ito habang buhay. Naramdaman ko ang matinding kawalan pag-alis niya. Kahit 2 linggo lang ang oras na kasama ko siya ay isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ko. Pagbalik sa kwarto, nakita ko ang mga larawan na kinuha namin ni Miguel sa Geneva, sa bundok, sa coffee shop. Nagpatuloy kami sa pag-uusap online. Ngunit iba na ngayon. Mas lumalim ang aming nararamdaman para sa isa't isa at mas malaki ang pangungulila. Alin, napakalungkot ko nang wala ka. Parang panaginip lang ang Switzerland, hindi ako makapaniwala na nangyari talaga, sabi ni Miguel. Ako rin. Napakamahiwaga na nandito ka. Gusto kitang makita ulit, Miguel. Marso 2020. Biglang nagbago ang mundo. Sumiklab ang COVID-19. Mula China, mabilis na kumalat ang virus sa Europe at sa buong mundo. Nagsimula nang magsara ang mga border at ipinagbawal ang paglalakbay. Nag-lockdown din sa Switzerland. Hindi na kami magkikita ni Miguel. Alin, gusto ko sanang pumunta ulit ngayong summer pero kinansela ang lahat ng flights. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit. Puno ng pagkadismaya ang boses ni Miguel. Ako rin. Gusto ko ring bumisita sa Pilipinas. Pero imposible ngayon. Ngunit hindi kami sumuko. Nag-video call kami araw-araw at nagbigay ng encouragement sa isa't isa. Mas matagal ang pandemya kaysa sa inaakala.
Sarado ang mga border sa buong 2020 at maaga sa 2021. Sa panahong iyon, nagtapos ako sa high school at pumasok sa culinary school. Seryoso kong sinimulan ang pag-aaral ng pagluluto. Napakasaya ko sa school. Kahit marami ang online classes, sa hands-on time, nakapagluto ako ng personal. Nag-aral ako ng French, Italian at Spanish cuisine. Umunlad ng malaki ang aking kasanayan sa pagluluto. Ipinadala ko kay Miguel ang mga larawan ng mga niluto ko. Nag-cook au vin ako ngayon. Kumusta? Wow, mukhang napakasarap. Gusto ko rin kumain. Alin, lutuan mo rin ako balang araw. Oo naman, lulutuan kita. Nagtapos din si Miguel sa universidad, Pebrero 2021. Nakakuha si Miguel ng degree sa Information Technology. Agad siyang nagsimulang maghanda para sa trabaho. Alin, nag-apply ako sa 4 na tech company. Lalabas ang resulta sa susunod na linggo. Sana, pumasa ako. Siguradong papasa ka. Sa kabutihang palad, pumasa si Miguel. Kinuha siya bilang software engineer sa isang malaking semiconductor company sa Metro Manila. Alin, pumasa ako. Nasa tech company na ako. Isa na akong professional ngayon. Naramdaman ko ang tuwa ni Miguel. Congratulations Miguel, proud ako sa iyo. Napakagaling na kumpanya ng tech company. Lumaki kami sa aming sariling lugar. Ngunit ang katotohanan na hindi kami nagkikita ay masakit pa rin. May limitasyon ang pagtingin lang sa screen. Huli ng 2021, nagsimulang unti-unting magbukas ang mga border. Nagsimula ang pagbabakuna. At unti-unting lumuwag ang travel restrictions. Alin, sa tingin ko, makakabalik ako sa huli ng taon na ito. Nabakunahan na ako at nag-apply na rin ako ng leave sa kumpanya. Talaga ba? Nobyembre 21. Pumunta ulit si Miguel sa Switzerland. Sa pagkakataong ito, maaari siyang manatili ng 3 linggo. Pagkatapos ng halos 2 taon, nagkita ulit kami. Nang makita ko si Miguel sa airport, tumakbo ako at niyakap siya. Namiss kita ng sobra. Ako rin, miss na kita, Aline. Iba ang pagbisitang ito sa una. Tinanggap na ng pamilya si Miguel bilang kaibigan, bilang pamilya. Welcome back, Miguel. Long time no see. Nakangiting nag-greet si nanay. Naging mabait din ang aking mga kapatid na babae. Napakasaya ng 3 linggo na magkasama kami. Nag-spend pa kami ng Pasko ng magkasama. Sumali siya sa aming tradisyonal na Christmas dinner at nagpalitan kami ng regalo. Nagdala si Miguel ng mga regalo para sa buong pamilya mula sa Pilipinas tsaa, polvoron at Filipino handicrafts. Sa pagbisitang iyon, seryosong nagtanong si Miguel sa akin, Alin, naisip mo na bang pumunta sa Pilipinas? Gusto kong ipakita sa iyo ang lugar na tinitirhan ko ang kumpanya ko, ang mga kaibigan ko. Gusto kong ipakita sa iyo ang lahat tungkol sa Pilipinas. Gusto kitang dalhin sa kainan sa kalsada, sa Tagaytay para sa tanawin, at sa Intramuros para sa lumang kalye. Ang Pilipinas ay tila malayo pa rin sa akin, ngunit kung kasama ko si Miguel, hindi ako natatakot. Oo, gusto kong pumunta. Curious talaga ako sa lugar na tinitirhan mo, pero paano ako pupunta? Maikli lang ang tourist visa, may language study visa. Maaari kang mag-aral ng Chinese sa isang language center sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Gusto mo ring pag-aralan ng husto ang Chinese, hindi ba? Maaari kang mag-aral ng wika at makaranas ng buhay sa Pilipinas ng sabay. Gusto mo bang subukan ang language study visa? Nagsimula akong mag-research tungkol sa sistemang iyon. Maaga sa 2022, nag-apply ako para sa Philippine Language Study Visa. Naghanda ako ng mga dokumento, kumuha ng bank statement at nagpuno ng application form. Pagkatapos, sinabi ko sa aking mga magulang, Nanay, gusto kong pumunta sa Pilipinas sa Language Study Visa. Mananatili ako ng 1 taon para mag-aral ng Chinese at makaranas ng ibang kultura. Sumalungat muna ang aking mga magulang. Alin, masyadong malayo ang Pilipinas. Paano kung may mangyari sa iyo doon? At hindi ka marunong magsalita ng wika? Nanay, nag-aaral ako ng Chinese. Kaya ko na ang basic conversation. At nandyan si Miguel. Gusto ko ng bagong karanasan. Gusto kong mamuhay sa ibang bansa at makaranas ng ibang kultura. 1 taon lang po. Seryosong sinabi ni tatay. Alin, sigurado ka ba? Hindi ito short trip. 1 taon ay napakatagal na panahon. Opo, sigurado po ako. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Nagbuntong hininga si nanay at nagsabi, Sige, Alin. Kung gusto mo talagang pumunta, sige. Pero kung delikado o mahirap, bumalik ka agad ha? Naiintindihan mo? Opo, nanay. Salamat.
Nagbigay din ng encouragement ang aking mga kapatid na babae. Alin, maranasan mo ang maraming bagay doon. At bumili ka ng maraming beauty products ng Pilipinas para sa akin. Biro ni Ate Clara. Tumawa kami. Nobyembre 20, 2022. Sa wakas, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ako ay 20 anyos. Nagsimula ang bagong hamon. Simula nang bumaba ako sa eroplano bago ang lahat. Napakalaki ng airport. Mas malaki kaysa sa Geneva Airport. Marami ring tao. Ngunit nakakagulat. Lahat ay maayos. Ang mga karatula ay nakasulat sa traditional Chinese, English, Japanese at Korean. Madaling mahanap ang daan. Habang naghihintay sa immigration check, tumingin ako sa paligid. Mga tao mula sa iba't ibang bansa, mabilis na gumagalaw ang airport staff at modernong pasilidad. Lahat ay gumagana ng mahusay. Nang tumayo ako sa harap ng immigration counter, chinek ng officer ang aking passport at visa. Ano ang layunin mo sa pagpunta sa Pilipinas? Language study. Mag-aaral po ako ng Chinese sa loob ng 1 taon. Kaya mo bang magsalita ng Chinese? Konti po, nag-aaral pa lang. Ngumiti ang officer at nag-stamp. Welcome to the Philippines. Have a good study. Salamat. Sa wakas, tumapak ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas ko ng airport, naghihintay si Miguel. May hawak siyang malaking karton na nakasulat, "Welcome, Aline." Tumakbo ako at niyakap siya. "Aline, welcome to the Philippines." Sa pagtingin ko sa nagniningning ng ngiti ni Miguel, sigurado ako na tama ang desisyong ito. "Miguel, sa wakas nandito na ako. Sa wakas magkasama tayo sa loob ng 1 taon. Napakasaya ko talaga." Sumakay kami sa LRT, MRT papuntang Metro Manila. Sa tren, nagulat ako. Eksakto sa oras ang pag-alis ng tren. Maraming wika ang announcement. At napakabilis ng takbo. Wow, napakabilis talaga. Wah, di ba? Sa Pilipinas, mabilis ang lahat. Mabilis ang internet, mabilis ang delivery, at maayos din ang public transportation. Baka hindi ka masanay sa simula. Pagdating sa Central Station, napakalaki ng station. Puno ng tao. Lahat ay mabilis maglakad, gumagalaw habang nakatingin sa cellphone. "Aline, dito tayo mag-transfer ng MRT." Hinawakan ni Miguel ang kamay ko at iginabay ako. Ibang mundo naman ang MRT station. Komplikadong network ng mga linya, maraming platform at patuloy na dumarating at umaalis ang tren. Ngunit ang mahiwaga ay lahat ay maayos. Pumipila ang mga tao at naghihintay. Pagdating ng tren, lumalabas sila sa magkabilang gilid para magbigay daan sa mga pasahero na bumaba. Napakamaayos talaga ng mga Pilipino. Humanga ako. Lalo na sa public transportation, kailangang maging efficient sa paggalaw dahil abala ang lahat. Napakalinis ng tren at malamig ang aircon. Karamihan sa mga tao ay nakatingin sa cellphone. Ang mga kabataan ay naglalaro o nanonood ng video. Ang mga matatanda ay nagbabasa ng balita. Halos hindi gumagamit ng cash dito. Karamihan ay gumagamit ng card o mobile payment. "Aline, kailangan mo ring kumuha ng beep card at bank account sa Pilipinas." Paano ko gagawin yun? Pupunta tayo bukas. Napakadali lang. Mga 13 minuto ng biyahe sa tren, dumating kami sa condominium ni Miguel. Paglabas, mataas na mga gusali ang nakapaligid. Wow, napakataas talaga ng mga gusali. Apartment culture ang Pilipinas. Karamihan sa mga tao ay nakatira sa kondo, apartment, at maraming motorcycles, tricycles dito, kailangan mong mag-ingat. Ang lugar ni Miguel ay isang studio apartment, kahit maliit, malinis at maayos. May maliit na kusina, banyo, sala at kwarto. Mula sa bintana, makikita ang ibang gusali. Magpahinga ka muna. Pagod ka, di ba? Medyo... Hindi ako masyadong nakatulog sa eroplano. Sige, matulog ka muna. Kakain tayo ng hapunan mamaya. Dadalhin kita sa kainan sa kalsada. Nahiga ako sa kama at mabilis na nakatulog dahil sa pagod. Paggising ko sa gabi, ginising ako ni Miguel. "Aline, gising na, kain tayo ng hapunan. Gusto mo bang kumain ng pagkaing Pilipino?" Sige. Pumunta kami sa isang karinderya sa malapit. Hindi ito formal na restaurant, kundi isang lugar kung saan nagtitipon ang mga maliliit na stall sa kalsada. Ano ang gusto mong kainin? Adobo, sinigang, lechon? Ipinaliwanag ni Miguel ang menu. Gusto kong kumain ng sinigang. Hindi nagtagal, dumating ang sinigang. Sa isang malaking mangkok, mayroong maasim na sabaw, malambot na karne at gulay. Sa unang subo, iba't ibang lasa ang kumalat sa bibig ko. Napakasarap. At napakainit. Oo, di ba?
Napakayaman sa lasa ang pagkaing Pilipino. Maraming spices at seasonings ang pinagsama-sama at gusto ng mga Pilipino na kumain ng mainit. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa paligid. Napakaganda talaga ng gabi sa Manila. Neon lights, nagniningning na mga karatula. May mga convenience store sa lahat ng dako, 24 oras na bukas. Safe din sa gabi. Oo, maraming CCTV sa Manila at marami ring tao. Medyo safe. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Kinabukasan, nagsimula na ang formal na buhay sa Pilipinas. Nagtrabaho si Miguel at nag-spend ako ng oras ng mag-isa. Sa simula, medyo hindi ako mapakali. Hindi ako masyadong marunong mag-Chinese at hindi ko alam ang daan. Ngunit unti-unti akong nasanay. Bumibili ng snacks sa convenience store, nag-o-order ng milk tea sa milk tea shop at natutong sumakay sa jeepney. Marami rin akong nagawang pagkakamali. Minsan, sumakay ako sa jeepney nang hindi nagpindot ng bell at lumampas ako ng isang stop. Sa milk tea shop, hindi ko maintindihan ang sugar level at ice level kapag nag-o-order, ngunit napakabait na mga tao. Kapag nalaman nilang foreigner ako, dahan-dahan silang magsalita o nag-explain sa English. Ayos lang, dahan-dahan lang, sabi nila. Kadalasan, naiintindihan ko. Nag-enroll ako sa Chinese class sa isang language center. Ito ay isang Chinese tutorial class para sa mga foreigner. Nag-aaral kami ng Chinese kasama ang mga estudyante mula sa iba't ibang bansa, Amerika, Japan, Vietnam, Thailand. Talagang iba-iba. Ang guro ay isang babae na nasa 30s at masigla. Kumusta mga estudyante? Ako si Teacher Lin. Mag-aral tayo ng Chinese ng masaya. Napakasaya ng klase. Mula sa basic ni Hao, Xie, unti-unti kaming natuto ng mas komplikadong pangungusap. Mahirap ang Zuyin Fu Hao, pero unti-unti akong nasanay. Mahirap din ang tones. First tone, second tone, third tone, fourth tone. Kailangang maging malinaw ang pagkakaiba. Ako si Aline mula Switzerland. Mahilig akong magluto. Kaya ko nang ipakilala ang sarili ko. Araw-araw, tinutulungan ako ni Miguel na itama ang Chinese ko. Aline, ang tone ng salitang ito ay ganito, hindi second tone, third tone. Sabihin mo ulit, adobo, adobo. Tama, ang galing. Mahirap ang wika. Pero araw-araw, nararamdaman kong umuunlad ako ng kaunti. Pagkaraan ng isang buwan, kaya ko nang makipag-usap sa basic. Pagkaraan ng 2 buwan, kaya ko nang mag-order sa restaurant at magbigay ng direksyon sa taxi. Pagkatapos, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Maaari akong magtrabaho sa language study visa, pero may limitasyon sa oras. Gusto kong gamitin ang karanasan ko sa pagluluto, pero hindi madali. Nag-apply ako sa ilang restaurant, pero kadalasan ay rejected. Pasensya na, kung hindi ka masyadong fluent sa Chinese, mahirap ang komunikasyon sa kusina. May experience ka, pero wala kang experience sa pagkaing Pilipino. European cuisine lang ang naluto mo. Dumating ang pagkadismaya. Mahigit 1 buwan akong nag-apply, pero wala pa ring sagot. Miguel, ano ang kaya kong gawin dito? Hindi ako magaling sa Chinese at hindi ako makahanap ng trabaho. Masyado ba akong nagpumilit? Gusto ko na ring umiyak. Niyakap ako ni Miguel. Aline, huwag kang sumuko. Kaya mo yan. Kailangan lang ng oras. Ako rin. Noong pumasok ako sa kumpanya, napakahirap. Napakaraming technical terms ng engineer at sa simula, hindi ko maintindihan. Marami rin akong pagkakamali. Pero nagpatuloy ako. Ayos na ngayon. Mas matapang ka kaysa sa akin. Siguradong magtatagumpay ka. Dahil sa encouragement niya, sumubok ulit ako. Huli ng Nobyembre 2022. Sa wakas, may isang French restaurant na kumontak sa akin. Miss Aline, nakita namin ang inyong resume. Mula kayo sa Switzerland at marami kayong European cuisine experience. Ang restaurant namin sa Makati ay nagsiserve ng French cuisine. Kung interesado kayo, gusto ba ninyong mag-interview? Napakasaya ko. Agad akong nag-interview. Ang restaurant ay nasa Makati, malapit sa Ayala Triangle. High-end ang atmosphere. Ang head chef ay isang lalaki na nasa 50s na nagtrabaho sa France ng 10 taon. Miss Aline, anong cuisine ang forte mo? Traditional French cuisine, coq au vin, bouillabaisse, ratatouille. Magaling din ako sa Swiss cuisine, CJ. Gusto mo bang magluto ng isang ulam para makita namin? Nagpasya akong mag-coq au vin. Nilagyan ko ng red wine ang manok at niluto ko ito ng matagal kasama ang bacon, mushroom at sibuyas. Tinikman ng chef ang natapos na ulam. Hindi masama. Authentic French style, napakasarap ng lasa.
Miss Aline, gusto mo bang magsimula bilang part-time? Maaari ka bang magtrabaho tuwing weekend? Opo, maaari po. Maraming salamat po. Kahit part-time lang, ito ang una kong trabaho sa Pilipinas. Sa wakas, makakapagtrabaho na rin ako sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Miguel ang magandang balita. Miguel, nakahanap ako ng trabaho. Talaga ba? Congratulations, Aline. Alam kong kaya mo yan. Sa pagtatrabaho sa restaurant, natutunan ko ang tungkol sa Philippine work culture. Mahalaga ang paggamit ng po, opo at paggalang sa head chef at mga senior. Head chef, sous chef, kuya para sa mga lalaking senior, ate para sa mga babaeng senior, kailangang gumamit ng iba't ibang terms. Sa simula, kakaiba, pero mabait ang mga kasamahan ko at ipinaliwanag nila. Aline, mahalaga ang senior-junior relationship sa workplace ng Pilipinas. Kailangang maging magalang ka sa mga senior. Kung may gusto kang matutunan, magtanong ka lang. Tutulungan ka namin. At masipag magtrabaho ang mga Pilipino, kailangang maging maayos. Kahit maigpit ang head chef, patas siya. Miss Aline, medyo matabang ang timpla ng sinigang na ito. Tikman mo ulit. Opo, chef. Tinikman ko ulit at inayos ang timpla. Ayos na ngayon. Magaling. Sa tuwing napupuri ako, nakakaramdam ako ng fulfillment. Patunay na maaari rin akong tanggapin sa Philippine society. Isang araw tinanong ako ng head chef, Miss Aline, marunong ka ring magluto ng Swiss cuisine, di ba? Oo naman. Magaling po ako sa fondue, raclette, rosti. Kung gayon, gusto mo bang mag-special Swiss menu ngayong weekend? Siguradong magugustuhan ng mga customer ang bagong bagay. Ano sa tingin mo? Napakasaya ko. Ito ang pagkakataon na ipakita ang forte ko. Talaga po? Salamat, chef. Naghanda ako ng 3 tradisyonal na Swiss dishes para sa weekend, fondue rosti at Zurich-style veal and cream sauce. Nang makita ng mga customer ang menu, marami ang umorder. Wow, Swiss cuisine! Ang espesyal! Gusto kong tikman. Naging abala ang kusina. Nagluto ako ng nagluto. Naging maganda ang reaksyon ng mga customer. Napakasarap talaga. Hindi ko alam na masarap pala ang Swiss cuisine. Napakabango ng keso. Sa tuwing ipinapasa ng staff ang reaksyon ng mga customer, hindi ko maiwasang ngumiti. Nasiyahan din ng head chef. Miss Aline, napakalaking tagumpay. Napakaganda ng reaksyon ng mga customer. Paminsan-minsan magluto ka ulit ng Swiss dish. Dahil sa iyo, mas naging diverse ang restaurant. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko talaga ang pagtanggap sa Pilipinas. Napasaya ko ang mga tao gamit ang sarili kong talento. Nagbigay ito sa akin ng malaking kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, mas nasanay ako sa buhay sa Pilipinas. Umunlad din ang Chinese ko. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, mga foreigner na nakilala ko sa Chinese tutorial, mga kasamahan sa restaurant, at mga kaibigan ni Miguel. Lumawak ang aking mundo. Tuwing weekend, nagpupunta kami ni Miguel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila Intramuros, Binondo, Makati, Quezon City. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang charm. Miguel, talagang napakagaling na pinagsama-sama ng Pilipinas ang tradisyon at modernidad. Sa tabi ng lumang simbahan, may mga bagong gusali, sabi ko. Oo, iyan ang charm ng Pilipinas. Kahit mabilis ang pagbabago, sinisikap din naming panatilihin ang tradisyon. Tingnan mo, may century-old store dito at sa tabi naman may bagong coffee shop. Dumating ang Taglagas. Napakaganda ng tanawin sa Pilipinas. Nagpunta kami ni Miguel sa Tagaytay. Ang damuhan ay umiindayog sa hangin at nagsimula ng magbago ang kulay ng mga dahon. Wow, napakaganda talaga. Kahit walang nyebe, may iba't ibang kagandahan, di ba? Oo, napaka-espesyal ng Taglagas sa Pilipinas. Hindi masyadong malamig, napaka-komportable. Disyembre 2000 dito. Seryosong nagtanong si Miguel sa akin, Aline, magpakasal na tayo? Nagulat ako sa biglaang proposal. Hindi ba masyadong maaga? Bata pa tayo? Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Aline, sigurado ako. Gusto kong makasama ka habang buhay. Siyempre, hindi kailangan ngayon, pero ito ang gusto ng puso ko. 1 taon lang ang language study visa mo, di ba? Mag-expire na sa Nobyembre sa susunod na taon. Mananatili ka ba sa Pilipinas pagkatapos o babalik sa Switzerland? Ito rin ang tanong na matagal ko nang pinag-aalala. Mag-expire ang visa sa Nobyembre 2023. Ano ang gagawin ko pagkatapos? Babalik ba ako sa Switzerland? O hahanap ng paraan para manatili sa Pilipinas? Miguel, gusto ko ring makasama ka. Pero ang kasal ay isang malaking desisyon. Kailangang sabihin natin sa mga magulang. Kailangan ding ayusin ang visa issue.
Alam ko. Kaya sinasabi ko, dahan-dahan nating ihanda. Simulan natin ang plano ngayon. Alin? Seryoso ako. Puno ng sinseridad ang mata ni Miguel. Mahal ko rin si Miguel. Gusto kong makasama ang taong ito habang buhay. Sige, magpakasal tayo, pero kailangan nating maghanda ng maayos. Sabihin sa mga magulang at gumawa ng plano. Nag-video call kami at sinabi namin sa aming mga magulang, gabi na sa Switzerland at hating gabi na sa Pilipinas. Ngunit kailangan naming sabihin ang mahalagang bagay na ito. Tay, nanay, may gusto akong sabihin. Ano yon? Magpapakasal kami ni Miguel. Napatigas ang mukha ng mga magulang sa kabilang dulo ng screen. Matagal na natahimik si tatay bago magsalita. Alin? Sigurado ka ba? Mananatili ka sa Pilipinas habang buhay? Switzerland? Ang pamilya? Sigurado po ako. Mahal ko si Miguel. Gusto kong mamuhay sa Pilipinas. Siyempre, mamimiss ko kayo pero maaari naman akong umuwi paminsan-minsan. At napaka-komportable ng video call ngayon. Nag-alala rin ang mukha ni nanay. Alin, masaya ka ba doon? Ang Pilipinas ba talaga ang lugar na gusto mong tirahan? Opo, nanay. Napakasaya ko dito. May trabaho ako, may mga kaibigan, at nandyan si Miguel. Ang Pilipinas ay parang bahay ko na ngayon. Napakainit na mga tao dito, masarap ang pagkain, at napakakomportable ang buhay. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sa huli, binasbasan kami ng aking mga magulang. Sige, Alin. Kung masaya ka, masaya na rin kami. Miguel, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming anak. Opo, tiyo, tiya. Pagsisikapan ko pong pasayahin si Alin. Yumuko si Miguel sa screen. Maaga sa 2023, formal kaming nagsimulang maghanda para sa kasal. Sinimulan namin ang proseso ng pag-apply para sa spouse resident visa. Mas marami ang mga dokumento kaysa sa inaakala: Certificate of Marriage, Income Statement, Health Examination Certificate, Police Clearance Certificate, Residence Certificate, Financial Capability Certificate. Hindi madali ang paghahanda. Kailangang pumunta sa Swiss office in Manila at sa Bureau of Immigration ng maraming beses. 1 taon pa lang nagtatrabaho si Miguel kaya hindi pa masyadong malaki ang kita niya. Part-time lang din ang kita ko. Para makakuha ng spouse resident visa, kailangang patunayan ng isang tiyak na antas ng kita o ari-arian. Ngunit hindi kami parehong ganap na nakakatugon sa mga kondisyon. Miguel, hindi sapat ang kita natin. Paano kung hindi ma-approve ang visa? Nag-alala ako. Huwag kang mag-alala. Humingi tayo ng tulong sa mga magulang. At magtatagumpay tayo kung ipapakita natin ang sinseridad natin. Ang Philippine government ay medyo friendly sa mga foreigner na seryosong magpakasal. Tumulong ang mga magulang ni Miguel sa financial guarantee. Nagpadala rin ang aking mga magulang ng bank statement. Dahil sa suporta ng dalawang pamilya, nagawa naming ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento. Mas maayos ang Bureau of Immigration kaysa sa inaakala ko. Maingat na sinek ng officer ang mga kinakailangang dokumento at sinabi sa amin kung ano ang kulang. Medyo luma ang income statement na ito. Pakisubmit ulit ang statement ng huling 3 buwan. Opo, naiintindihan ko. At kailangan ng residence certificate. Nag-register na ba kayo ng address? Hindi pa. Kung gayon, ihanda muna yan at dalhin ang confirmation. Kahit komplikado, isa-isa naming inayos. Tumulong si Miguel sa tabi ko. Kumuha rin kami ng impormasyon sa online forums. Malaking tulong ang mga karanasan ng ibang foreign spouses na nasa parehong sitwasyon. Pagkatapos ng 3 buwan ng pag-submit ng mga dokumento, pag-supplement at pag-interview, sa wakas noong Abril 2023, natanggap namin ang approval notice. Miss Aline, congratulations! Approved na ang inyong spouse resident visa. Ngayon, maaari na kayong legal na manirahan at magtrabaho sa Pilipinas. Ang tuwa nang marinig ko ang mga salitang iyon ay hindi mailarawan. Niyakap ko si Miguel at sumigaw. Approved! Nakuha na ang visa. Maaari na akong legal na manirahan sa Pilipinas. Hindi ko na kailangang habulin ng visa limitasyon. Ang Pilipinas ay talagang naging bahay ko na. Hunyo 2023. Nagdaos kami ng simpleng kasal. Pumunta ang aking mga magulang at 3 kapatid na babae mula sa Switzerland. Dumalo rin ang pamilya ni Miguel. Ang kasal ay pinaghalong Philippine traditional at Western wedding. Kinabahan talaga ako nang magsuot ako ng barutsaya at isagawa ang traditional ceremony. Napakaganda ng red barutsaya. Napakagwapo rin ni Miguel na nakasuot ng barong. Ang tea ceremony.
Lumuhod kami at nag-alok ng tsaa sa aming mga magulang. Napakahalagang traditional ceremony ito sa Pilipinas. Uminom ang mga magulang ng tsaa at binigyan kami ng angpaw red envelope bilang basbas. Kahit kinabahan ako, naantig ako. Pagkatapos lumipat kami sa Western Ceremony Hall. Nagpalitan kami ng vows. Miguel, tinatanggap mo ba si Aline bilang iyong asawa sa sakit at kalusugan, sa yaman at kahirapan? Mamahalin at aalagaan mo siya habang buhay? Opo. Aline, tinatanggap mo ba si Miguel bilang iyong asawa at susundin mo rin ba ang parehong vows? Opo. Nagpalitan kami ng singsing, ngumiti sa isa't isa at naghalikan, naghiyawan at nagpalakpakan ng mga bisita. Nagbigay ng speech si tatay. Aline, Miguel, nag-asawa na kayo ngayon. Kahit ipinanganak kayo sa iba't ibang bansa, naging isa kayo dahil sa pag-ibig. Sa hinaharap, mahalin ninyo ang isa't isa at mag-ingat. Ang pamilya namin ay laging susuporta sa inyo. Naantig ang boses ni tatay. At hindi ko napigilan ang pagluha. Nagbigay din ng speech ang tatay ni Miguel. Welcome Aline, sa aming pamilya Wang. Kahit mula ka sa malayo, Switzerland, simula ngayon, isa ka na sa aming pamilya. Sana ay maging masaya at maganda ang buhay ninyong mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang socialized housing sa Quezon City, Metro Manila. Ito ay isang affordable rental housing na inaalok ng Philippine government para sa mga bagong kasal. Medyo simple ang application process. Nagpuno ng online application form, nag-submit ng kinakailangang dokumento, at naghintay sa lottery. Sa kabutihang palad, nanalo kami sa lottery. Nakakuha kami ng magandang bahay sa makatuwirang presyo. Ang deposit ay 300,000 pesos at ang buwan ng renta ay 15,000 pesos. Napakamura kung ikukumpara sa Switzerland. Miguel, hindi ako makapaniwala na nakakuha tayo ng ganito kagandang bahay sa ganitong presyo. Oo, maraming suporta ang Philippine government para sa mga bagong kasal. Dahil sa low birth rate issue, maraming policies na tumutulong sa mga young couples. Ang floor area ng bahay ay mga 50 square meters. Maliit na kusina, sala, kwarto, banyo at may balkonahe na may sikat ng araw. Ito ay perpektong espasyo para sa amin. Naglagay ako ng maliliit na paso sa balkonahe at nagsimulang magtanim ng herbs basil, rosemary, oregano. Aline, nagtatanim ka ng basil dito? Nagulat si Miguel. Oo, gagamitin ko kapag nagluluto ako. Ang basil ay madalas gamitin sa pagkaing Pilipino. Gusto kong matutong gumamit ng fresh herbs. Masaya rin ang pag-aayos ng bahay, bumili ng furniture sa IKEA at kumuha ng maliliit na gamit sa Daiso. Unti-unti naming ginawa ang espasyo namin. Naglagay kami ng mga larawan na kinuha namin sa Switzerland at Pilipinas sa dingding. Sa restaurant, naging full-time na ako. Nag-alok ang head chef. Miss Aline, gusto mo bang maging full-time? Magaling ka magluto at masipag. Maganda rin ang reaksyon ng mga customer, kailangan ka ng restaurant namin. At may resident visa ka na ngayon, maaari ka nang magtrabaho ng formal. Talaga po? Salamat, chef. Pagkatapos maging full-time, tumaas ang suweldo ko. May SSS at PhilHealth na rin. Nagkaroon ako ng stable job. Bukod pa rito, nagsimula akong magbigay ng French cooking class tuwing weekend. Nagrenta ako ng maliit na espasyo malapit sa Tomas Morato at tinuruan ko ang mga Pilipino ng European cuisine. Sa simula, 3 lang ang estudyante, ngunit kumalat ang balita. At unti-unting dumami. Teacher, napakasarap talaga ng ulam na ito. Gagawin ko rin ito sa bahay. Ginawa ko ang inaral ko ngayon para kainin ng pamilya ko. Gustong-gusto nila. At, ang galing na ng Chinese mo, teacher. Tuwing nakikita ko ang masayang mukha ng aking mga estudyante, nakakaramdam ako ng fulfillment. Ang pagtuturo sa iba gamit ang talent ko, at ang makita silang masaya ito ay malaking tuwa para sa akin. Seryoso namang nagtatrabaho si Miguel sa kumpanya. Pumapasok siya ng 7 ng umaga araw-araw at umuuwi ng 6 ng gabi. Paminsan-minsan nag-overtime pero kadalasan regular ang buhay niya. Napakaabala ang semiconductor industry pero gusto ni Miguel ang trabaho niya. Ngayon natapos ng maayos ang project. Pinuri ako ng team leader, sabi ni Miguel nang nakangiti kahit pagod. Ipinagmamalaki ko ang kanyang pagsisikap. Napakahusay, Miguel. Bilang special dinner ko ngayon, naghanda ako. Gumawa ako ng fusion dish French stew na nilagyan ng Filipino sauce. Magkasama naming sinanay ang buhay sa Pilipinas. Tuwing weekend, namimili kami ng ingredients sa wet market. Ang magulo at komplikadong market ay naging pamilyar na ngayon. Tia, magkano po ito?
Sa pagiging mas mahusay ng Chinese ko, naging mabait din ang tindera. Ay, ang foreigner na asawa. Ang galing mong mag-Chinese? Sige, bibigyan kita ng mas maraming siling labuyo chili. Service! Gusto ko ang init na iyon. Ang pakikisama ng mga Pilipino ang nagpapadali sa bansang ito. Isang araw bumili ako ng street food sa market. Noong una akong dumating sa Pilipinas, hindi ako nasanay sa amoy ng street food at bagoong. Ngayon gusto ko na ito at kailangan kong kumain ito linggo-linggo. Miguel, hindi ko na gusto ang kanin kung walang street food, sabi ko. Tumawa ng malakas si Miguel. Aline, isa ka na talagang Pilipino ngayon. Tingnan mo, hindi ka na makakain ng walang street food. Sa susunod, gusto mo bang subukan ng balot? Balot? Ay, hindi ko pa rin kaya yon, masyadong exotic. Dahan-dahan lang, balang araw magugustuhan mo rin. Ganyan din ang lahat ng Pilipino. Taglagas 2023, kinontak ako ng Bureau of Immigration. Miss Aline, gumagawa kami ng success story interview. Gusto mo bang sumali? Gusto naming ipakilala ang isang successful settlement case sa Pilipinas. Sa simula, medyo nag-atubili ako. Maaari ba akong matawag na success case? Marami pa akong dapat matutunan at marami pa akong pagkukulang. Ngunit naisip ko, kung makakatulong ang kwento namin sa ibang tao, maganda na. Sige, sasali po ako. Maraming tanong ang tinanong ng officer ng Bureau of Immigration. Miss, Aline, ano ang nag-udyok sa inyo na magdesisyon na pumunta sa Pilipinas? Dahil sa pag-ibig ko kay Miguel. At gusto ko ng bagong hamon. Maganda ang stable life sa Switzerland, pero gusto kong makaranas ng ibang bagay. At matagal na akong curious sa Asian culture. Ano ang pinakamahirap sa buhay sa Pilipinas? Ang wika at ang pagkakaiba sa kultura. Sa simula, napakahirap talaga. Mahirap ang tones ng Chinese. Nahirapan din ako sa paghahanap ng trabaho. Minsan, nakakaramdam din ako ng lungkot. Ngunit napakainit ng mga Pilipino at malaki ang naitulong nila sa akin. Kung gayon, ano ang pinakamaganda sa buhay sa Pilipinas? Ang init ng mga Pilipino at ang convenient life. May convenience store sa lahat ng dako, mabilis ang delivery, napaka-komportable ng MRT, LRT, napakaganda rin ng healthcare. Napakahusay ng PhilHealth system. At higit sa lahat, ito ang lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataon na umunlad ang makagawa ng gusto ko. Ano ang plano ninyo sa hinaharap? Gusto kong magbukas ng maliit na cooking studio. Gusto kong mag-develop ng menu na pinaghalong European at Filipino cuisine at ituro sa mga tao. Balang araw, gusto ko ring magbukas ng maliit na restaurant. Ang pagsasama ng lasa ng Switzerland at Pilipinas. Ano ang payo ninyo para sa mga foreigner na gustong pumunta sa Pilipinas? Huwag matakot sa bagong hamon. Ang hamon ay laging nakakatakot, pero ito rin ay mahalaga. Ang Pilipinas ay isang lugar na tatanggap sa iyo ng may bukas na puso at magiging maayos ang lahat. Kahit hindi ka marunong magsalita ng wika o iba ang kultura, kung magsisikap ka ng tapat, magbubukas ang daan. Napakabait na mga Pilipino at tutulungan ka nila. Pagkatapos ng interview, sinabi ng officer, Miss Aline, napakagandang kwento talaga. Maraming tao ang makakakuha ng lakas ng loob. Salamat. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Pakiramdam ko, tinanggap ako bilang miyembro ng Philippine Society. Maaga sa 2024, regular kaming nag-video call sa aking mga magulang sa Switzerland. Aline, kumusta ka? Tanong ni nanay. Napakaayos po talaga, masaya ang trabaho. Napakabait din ni Miguel. Napakaganda ng buhay sa Pilipinas. Dumami rin ang estudyante sa cooking class. Nag-guest pa ako sa isang TV show noong nakaraang buwan. Sa TV, nagulat si tatay. Opo, tungkol sa success stories ng mga foreigner sa Pilipinas. Hinuna nila ako habang nagtuturo sa cooking class. Nang makita nila ang masiglang mukha ko, nakangiti rin si nanay. Mabuti naman, kung masaya ka, masaya na rin kami. Ayos ba ang kalusugan mo? Ayos po. Regular akong nagpapa-check up. Napakahusay talaga ng healthcare system ng Pilipinas. Mayroong PhilHealth at mura ang medical fee. Noong nagkasipon ako, mga 200 pesos lang ang binayaran ko sa doktor. Nagbiro si tatay, Aline, maari ka bang magpadala ng polvoron sa akin? Napakasarap ng kinain namin noong kasal mo. Wala kaming mabilhan dito. Nagulat ako. Tay, talaga? Nagustuhan mo ang polvoron? Tumawa si tatay. Medyo matamis sa simula. Pero laging naiisip ko, kakaiba at masarap ang pagkain Pilipino. Sa susunod na pumunta kami sa Pilipinas, dalhin mo kami sa masarap na kainan ha? Gusto ko ulit uminom ng milk tea na iyon. Oo naman,
Alam ko ang maraming magagandang lugar. Sa susunod na pumunta kayo, ipapasyal ko kayo sa Metro Manila sa kainan sa kalsada, sa Intramuros, sa Taal Lake. Lagi akong masaya sa pakikipag-usap sa aking pamilya. Nagsimulang maging interesado rin ang aking mga kapatid na babae sa Pilipinas. Alin, maari ba kaming pumunta sa Pilipinas sa susunod na summer vacation? Gusto kong maglibot sa Metro Manila, tanong ni Ate Clara. Oo naman, kapag pumunta kayo, ipapasyal ko kayong lahat. Maraming makikita talaga sa Pilipinas Intramuros. Maraming shopping malls din at napakaraming masarap na pagkain. Nagpakita rin ng interes si Ate Sofia. Alin, kumusta ang legal system sa Pilipinas? Gusto ko ring malaman. Sabi nila, napaka-develop ng democracy sa Pilipinas. Kahit hindi ako sigurado sa technicalities sa karanasan ko, mukhang transparent at efficient. Napakalinaw din ng procedures nung nag-apply ako ng visa. At napakamaayos ng mga Pilipino at maayos ang social order. Napakasaya ko sa pagbabago ng aking pamilya. Ang desisyon na sinabi nilang crazy sa simula ay nagbigay ng positibong epekto sa buong pamilya. Ang Pilipinas ay hindi na malayo. Naging pamilyar at malapit na rin ito sa aming pamilya. Spring 2024, formal kong sinimulan ang plano na magbukas ng cooking studio. Naghanap ako ng maliit na espasyo malapit sa Tomas Morato, nilagyan ng kitchen equipment at formal na nag-apply para sa business registration. Aktibo ring sumuporta si Miguel. Alin, gusto kong makita mong matupad ang pangarap mo. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Kaya ko ring tulungan ka sa business plan. At may naipon din akong pera. Maaari akong mag-invest. Nagsimula akong mag-market research. Anong lugar ang maganda? Anong menu ang ituturo? Magkano ang tama para sa tuition fee? Isa-isa kaming gumawa ng plano. Paano kung mag-fusion menu tayo ng European at Filipino cuisine? Halimbawa, French stew na ginawa gamit ang adobo style o Filipino omelette na ginawa gamit ang Swiss cheese. Nagbigay ng ideya si Miguel. Oh, maganda yan. Fusion cuisine. Ang pagtatagpo ng silangan at kanluran mukhang magiging interesante at gusto ng mga Pilipino na subukan ang mga bagong bagay. Nagsimula akong mag-develop ng mga bagong recipe. Nag-experiment ako ng marami at marami ring failures. Ngunit unti-unting lumabas ang mga magagandang menu. French chicken gamit ang Filipino adobo sauce, pork gamit ang balsamic vinegar, at Italian pesto gamit ang basil. Ngayon, napakasaya ko sa Pilipinas. Nakatira kasama si Miguel sa isang maliit na bahay, ginagawa ang gusto kong pagluluto at nakakakilala ng mga bagong tao. Paminsan-minsan, may mahirap na araw. Ngunit sa mga sandaling iyon, nandyan si Miguel sa tabi ko. At binibigyan ako ng encouragement ng mga tao sa paligid ko. Ang Chinese ko ay medyo fluent na rin ngayon. Wala akong problema sa bargaining sa market o sa pagbiro sa mga kaibigan. Kahit may accent pa rin, sinasabi ng lahat na naiintindihan nila. Alin, napakagaling mo na mag-Chinese. Minsan, nakakalimutan kong foreigner ka pala. Sa tuwing naririnig ko ang ganoong salita, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. 2 taon na ako sa Pilipinas. Kapag inaalala ko, napakaraming nangyari. May mahihirap na sandali, pero mas marami ang masayang sandali. Ang Chinese na bago sa akin ay madali ko nang ginagamit. Natural ko na ring tinanggap ang Philippine culture. Natuto akong gumamit ng chopsticks at kumain ng street food. Nasanay akong sumakay sa likod ng motorcycle tricycle ni Miguel. Alam ko kung paano maghanda ng supplies kapag may typhoon. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang tolerance ng bansang ito, Pilipinas. Mainit akong tinanggap, binigyan ng pagkakataon, at tinulungan akong umunlad. Ang lugar na ito, na pinuntahan ko lang dahil kay Miguel, ay naging bansa ko na ngayon, ang bansang pinili ko. Siyempre, hindi perpekto ang Pilipinas. Napakainit at mahalumigmig tuwing tag-init. Nag-aalala ako tuwing typhoon season. Minsan, naaalala ko rin ang malinis na hangin at tahimik na kapaligiran ng Switzerland. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, mas marami pa rin ang maganda sa Pilipinas. Ang mainit na tao, ang convenient life, ang masarap na pagkain, at ang masiglang atmosphere. At higit sa lahat, ito ang lugar na nagbabago at umuunlad. Iba ang Pilipinas 10 taon na ang nakakaraan sa Pilipinas ngayon, at iba rin ang Pilipinas ngayon sa Pilipinas 10 taon mula ngayon. Gusto ko ang siglang iyon. Isang gabi, naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng Manila Bay. Napakaganda ng night view ng Metro Manila sa kabilang panig. Nagniningning na mga ilaw, mga sasakyang tumatakbo sa tulay, at mga taong naglalakad sa tabi ng bay.
Ang mga kabataang kumakain ng street food habang nakaupo sa damuhan, lahat ay puno ng buhay. Miguel, salamat, bigla kong sinabi. Para saan? Nagtaka si Miguel. Dahil dinala mo ako sa Pilipinas at pinakita mo sa akin ang bagong mundo. Binago mo ang buhay ko. Kung wala ka, baka nasa Switzerland pa rin ako ngayon. Ginagawa ang trabahong hindi ko gusto. At namumuhay ng stable pero hindi masaya. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko ng mahigpit. Alin, ako rin. Salamat sa pagpasok sa buhay ko. Sa pagpunta mo mula Switzerland hanggang Pilipinas at sa pagiging kasama ko. Pinayaman mo ang buhay ko. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa buhay ko. Tahimik kaming tumingin sa Manila Bay ng matagal. Ang tubig ay dahan-dahang umaagos. Ang mga ilaw sa kabilang panig ay nagre-reflect sa tubig. Ang hangin ay humihip, dala ang bahagyang alat na amoy ng dagat. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Pilipinas. Ang gabi ng Pilipinas. Ang lahat ng bagay sa Pilipinas ay hindi na bago. Komportable ito, parang bahay. Miguel, napakasaya natin dito, di ba? Oo, napakasaya. At magiging mas mahusay pa. Sa huli, gusto kong sabihin sa lahat na nakikinig sa kwentong ito. Ang buhay ay talagang unpredictable. Noong 17 anyos ako, hindi ko pinangarap na maninirahan ako sa Pilipinas. At hindi ko alam na ang isang lalaki na nakilala ko sa isang application ay ganap na magbabago sa buhay ko. Ngunit kapag binuksan mo ang puso mo at tinanggap ang mga bagong bagay, magaganap ang mga kamanghamanghang bagay. Naglakas loob akong sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Iyon ang naging pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Nag-aalangan ka ba tungkol sa Pilipinas? Sa bagong kultura? Sa Chinese? Ganoon din ako. Nahirapan ako sa tones ng Chinese. Ang traditional characters ay mukhang komplikado. Ngunit ngayon, kapag inaalala ko, sulit ang lahat ng hirap, ang sinseridad ay maaaring manalo sa distansiya, maaari ring manalo sa kultura, maaari ring manalo sa wika. Ang kwento namin ni Miguel ay patunay. 2 tao na may libu-libong kilometro ang pagitan ay nagkita, nagmahalan at lumikha ng bagong buhay ng magkasama. Ang Pilipinas para sa akin ay hindi lang isang lugar na tinitirhan. Ito ang aking bansa, ang lupa kung saan ako lumaki, ang entablado kung saan ko natupad ang aking pangarap. Ang lugar na ito ay mainit akong tinanggap, binigyan ng pagkakataon at tinulungan akong umunlad. Siyempre, hindi lahat ng bagay ay perpekto. Maraming mahihirap na sandali. Maraming beses na gusto kong sumuko. Noong una akong dumating, hindi ako marunong mag-Chinese at nagkakamali ako sa pag-order. Maraming beses akong na-reject sa paghahanap ng trabaho. Minsan, sa gitna ng siksikan sa kalsada, naaalala ko ang tahimik na Switzerland. Ngunit ang lahat ng mga sandaling iyon ang nagpatibay sa akin at nagbigay sa akin ng kung sino ako ngayon. Ang bawat hamon ay pagkakataon para sa pag-unlad. Ang bawat pagkakamali ay nagturo sa akin ng bagong bagay. May mahal ka ba ngayon? Nag-aalangan ka ba tungkol sa bagong hamon? Sana, ang kwento ko ay maging maliit na lakas ng loob. Huwag kang matakot. Pumunta ka sa lugar na kung saan ka ginagabayan. Kung magsisikap ka ng buong puso, magbubukas ang daan. Ako ang taong ipinanganak sa Switzerland, ngunit na-reborn sa Pilipinas. Ngayon, buong pagmamalaki kong masasabi, mahal ko ang bansang ito, ang kultura na ito. Napaka-espesyal ko dahil sa Pilipinas. Maraming itinuro sa akin ng Pilipinas. Nagturo ng hospitality. Nagturo na i-appreciate ang iba't ibang kagandahan. Nagturo na humanap ng pagkakataon sa gitna ng pagbabago. Ang resilience at creativity ng mga Pilipino ay nagturo sa akin na mag-isip sa ibang paraan. Pumunta rin kayo sa Pilipinas. Maranasan ninyo ng personal ang init, sigla at kagandahan ng bansang ito. Ang kasiglahan ng kainan sa kalsada, ang sarap ng pagkain, ang ngiti ng mga tao. Ang buhay ninyo ay maaari ring magbago, tulad ng sa akin. Patuloy kaming maglalakad ni Miguel patungo sa aming pangarap. Magbubukas ng cooking studio. Balang araw, magbubukas din ng maliit na restaurant. Magkakaroon ng mga anak na makakaranas ng 2 kultura, Pilipino at Swiss. Turuan sila ng Chinese, French at German. Isang masayang buhay. Gusto kong malaman ng aking mga anak na malaki ang mundo. Maraming pagkakataon at basta't may lakas ng loob sila, maaari nilang likhain ang buhay na gusto nila.